Yaong aking tinatawag ang Diyos ng kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kung kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang nagabi. Ang tapat niyang pagmamahal at tatag ng pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking ipigkakit. Kasama ko'y mga leon, kapiling ko sa paghiblay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sipat at palaso, yaong ngipin niyang taglay, matulis ang mga dila ng animoy mga sundang. Purihin ka nawa, O Diyos, sa urok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay aking iyong karangalan. Nadarama ng sarili, lagi lang pagdurusa. Hinuhuli ng kaaway, masilo ako, nais nila. Ngunit sila ang mahulog sa bitag ng nainihangga. Panatag na ako, O Diyos, ako ngayon matatag. Purihin ka at awitan, ang awitin, masisigla. Tayo po'y mauna, tayo manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po, Panginoon, ay nararapat na magpuri sa iyo. Paano ba kami magpuri, Panginoon? Dahil ang aming puso, ang sentro ng aming tibok, Panginoon, para sa pananalangin, para sa aming pag-aawitan, pagsamba sa iyo. Ang aming puso, Panginoon, ay sentro na kung saan kayo ay naroon, Panginoon, sa aming puso para manahan at umupo sa trono ng aming puso. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ang pag-uusapan namin ay patungkol sa katatagan ng aming puso, na kung saan nakakaranas ng pagsubok, suliranin, pangyayari sa buhay. Kayo po, Panginoon, ang laging sentro sa aming puso. Kayo po ang nagpapatibok ng aming puso. Ang bawat desisyon, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang siyang mangunguna. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pag-aaral ng salita sa umagang ito. Itago mo, Panginoon, ang iyong lingkod at, Panginoon, ang ikaw ang mahaya. Salamat mong muli, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ating puso. Nabanggit ng itong awit 57 ay patungkol kay David. Si David kasi kung bago siya maging hari, ang hari noon ay si Saul. At si Saul ay matindi yung kanyang pagnanais na mapatay si David, ano? At si David mismo ay nagtago doon saan? Sa kuweba. Pero, no? Kung nabasa niyo itong patungkol sa life of David, sa story of David, talagang hinanap si David ni Saul dahil alam niya na siya yung papalit sa kanya. Kaya lang, si David ay nagkaroon ng takot, pangamba, at yung fear na yun talagang nagkaroon siya dahil alam niya na paghari, halugugin ka kahit saan ka, pwede kanyang itilin. Pero sa kabila noon, ang pangalan kay David, hindi siya natakot. Sa halip, hindi pa nangyayari nagpapasalamat na siya sa Panginoon. Bakit? Yung puso ni David, nananahan lagi ang Panginoon sa kanya dahil yung kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil siya yung sandigan niya. Maraming mga mananampalataya ay may pusong madaling matinag. Kapag may mga pagpapala, masaya, silang sumasamba, ngunit kapag may pagsubok, panghihina o kabiguan, mabilis silang nilalamig sa Panginoon. Sa ating pagbabago sa buhay, hindi lamang tungkol sa emosyonal na karanasan. Ang tunay na pagbabago ay nagbubunga ng isang pusong matatag sa Diyos. Yung pagbabago kasi hindi naman isang match. So may proseso
Isang pusong hindi natitinag sa problema, sa puso, sa takot, o kahit sa pagmusik. So, ang pagbabago sa tao ay mayroong proseso. Lagi nababanggit ni Pastor, process. Yung invento natin sa Panginoon. Personal kasi hindi by group. No? Hindi by group. Kaya nabanggit ng awit 57 na sinulat ni David na habang siya ay nagtatago sa kuweba mula kay Haring Saul, nasa gitna siya ng panganib. Ngunit sa gitna magreklamo siya, sinabi niya na, nabanggit niya, ang puso ko ay matatag to Diyos. Bakit kaya nabanggit yung matatag? The word matatag. Matag. Narinig ko lagi sa isang pulto, kaya sa isang brigade, tatag. Kasi pag once na nandun ka sa command doon, tatag. Meron siyang tinatawag na command execution sa military. Pag sinabing tatag, hindi ka gagalaw, doon ka. You stand firm doon kung saan ka nakatayo. Pag sinabing tatag ng kahit anong opisyal, kahit natatamaan ng bala yan, kahit na bomba yan, hindi gagalaw yan, kung siya tatag yan. Although naroon yung panganib. At kay David, noong time na yun, nandun sa kuweba, maraming nangyari sa kanya doon. Kung kaya niyang supiling patayin si Saul, si Haring Saul, kumuha siya ng pruweba, kumuha siya ng ebidensya na wala siyang intensyon para patayin si Haring Saul. Kumuha lang siya ng kapirandot na doon sa damit ni Saul. Pero si David, sa parteng ito, sa buhay ni David, napakaraming pagsubok na nangyari sa kanya. Tukso, problema doon sa mismong niya, sa enkwentro niya. No? Kaya nabanggit ito, ang ating puso ay matatag o Diyos. Hindi niya sinabi na ang ating sitwasyon ay maayos. Hindi niya sinabi na wala na akong problema. Hindi rin niya sinabi na ang puso ko ang sinabi niya ay ang puso ko ay matatag. Puso. Ating puso. Pag nagtatrabaho ka kasi puso, kung wala ito yung puso mo, wala rin yung diwa mo. Kasi pag nagtrabaho ka, sabihin, work by heart, magtrabaho ka, ayon sa iyong puso. Steadfast heart. Una, ang matatag na puso ay nakasandig sa katapatan ng Diyos. We rely doon sa faithfulness ng Lord. Amen? Amen. We rely on the faithfulness sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Ang taong nagtitiwala doon sa kabutihan ng Diyos ay mayroong matatag na puso. Kaya tatag. Nung na-recall ko itong, since nung nandun ako sa first training namin, pag once may command doon sa batalyon, hindi ka gagalaw. Sisilipin kung tama yung guhit, kung tama yung kolong, no? Kung tama yung kolong. At sasabihin ng dulo, nung una, bago yung dulo, sasabihin niya, tatag. Ibig sabihin nun, yung line na yun ay straight. At pag sinabing tatag, huwag ka nang gagalaw. Huwag kang kikilos. Pero hinga naman. Kahit sa mismong kolong o kaya sa mismong line, ang tawag kasi doon is kolong, ito naman ang line. Sisilipin niya. At sasabihin nung ground commander na tatag. Sisigaw siya, tatag! Pag sinabi tatag, sasabihin niya, tatag! Magagaling na yung kabila, no? Napaka-importante pala sa Bible yun. Dito sa atin. Sa pananampalataya, hindi lang yung event na to na nangyayari kahit sa isang mga drills, sa mga military drills, nangyayari yung mga tatag. Pero ano ba ang kahulugan ng matatag? Ang tatag na to, ito yung sinabi kay David, matatag yung puso. Maawa ka sa akin, O Diyos, sapagkat sa iyo nangangalo ang aking
David na matatag ang kanyang puso, natuto muna siyang manangan sa Diyos. Ang katatagan ay hindi bunga ng sariling lakas. Maraming Kristiyano ang bumabagsak dahil nagtitiwala sila sa una, sariling kakayanan, sariling karunungan, sariling karanasan. Ngunit kapag ang pundasyon ay sarili, madaling bumagsak. Nung itinayo ang isang gusali sa lugar na malambot ng lupa, nagsimulang magkaroon ng bitak. Matapos ang ilang taon, hindi problema ang taas ng gusali, kundi ang lalim ng pundasyon. Kumusta ang pundasyon natin sa Panginoon? Ganito rin ang buhay Kristiyano. Ang lalim ng ating paniniwala sa Diyos ang magtatakda ng tibay ng ating puso. Hindi yung you appropriate, hindi yung gagayahin ko lang ito, gagayahin ko kasi gagayahin ko. No! Ang tatag na, ang pundasyon nito ay sa Panginoon at yung puso natin. Kaya nga binanggit niya doon sa building, kahit sa puno ng kahoy. Kung ito ay hindi matatag ang pundasyon, magigiba ito. Babagsak. No? Ang lalim ng ating paniniwala sa Diyos ang magtatakda ng tibay ng ating puso. Kumusta ang puso natin sa Panginoon? Maraming puso ang hindi matatag ngayon dahil mas nagtitiwala sa sarili kaysa sa Panginoon. Nais ng Lord ay full yung pagtitiwala natin sa Kanya. No? Magsimula tayo ulit sa ating sinasabi natin sa Panginoon since nung pinagap natin ang Panginoon. No? Panginoon, hindi ako aasa sa aking lakas, kundi sa iyo lamang ako mananahan, magtitiwala. Wala. Kahit from Old Testament time to New Testament, nabanggit pa rin ng Ephesians na hindi ka magtiwala sa iyong sarili. Hindi mo pwedeng ipagmayabang. No? Dahil walang kwenta yung pagmamayabang sa Panginoon. Kundi siya lamang dahil sa biyaya niya. Ikalawa, ang matatag na puso ay hindi kinokontrol ng takot. Nabanggit natin kanina si David, andun yung nakapalibot ang panganib sa kanya. Nakapalibot yung panganib, pero matatag yung puso niya. Positibo, optimistic. Na-enkwentro ko yung sa personal na-enkwentro ko doon sa nung investigator ako sa San Antonio. Meron po akong na-enkwentro doon na mag-asawa, nabangga siya ng Koreano. Tapos dahil nakasingle silang mag-asawa, yung asawa niya ay tumilapon doon sa may plant box at medyo masailan yung nangyari doon sa asawa niyang lalaki. At bumabog yung ulo at lumabas ang At yung babae, decapitated yung paa, naputol, tapos gumagalaw ka. Doon sa enkwentro ko yun, yung natural na impression ko bilang isang investigator, hindi ko lang ulit ang right ko. Alam mo po, ginawa, dahil marami nang nag-video, yung sinabi ko sa Lord, bigyan mo akong kalmadong puso. Kasi hindi ko alam kung sino yung unahin ko. So nung dumating yung ubil, sinagay ko yung asawa, buwat pati yung putol na paa niya. At yung lalaki, kahit ganun pa man, pinagkulami pa rin sa San Maximiliano. Habang yung nakabangga doon, kasi ang nasa isip ko baka tatakas siya dahil foreigners. Kaya agad ko siyang kinuha, sinagay namin sa tricycle, dinala sa hospital. Sa kabila ng mga sitwasyon, panganib man, nakagaya ni David, tayo na-enkwentro natin, o personal natin na-enkwentro, na anumang sitwasyon sa ating buhay, nakapaligid man itong problema o anong mga mangyayari sa ating buhay,
nais ng Panginoon na kumalma tayo at siya ang unahin natin. Amen. Amen. Unahin natin. Yes. Sigurado yun, hindi tayo papalya. Yes. Pero pag sarili natin kakayanan lang, palyado tayo. No? Nabanggit yan sa verse 4. Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon. Ano bang leon? Pag sinabi mong leon, ano ba? Para sa akin yung leon na yun ay yung mga current na problema na naikwento natin, na nasasaktan tayo, kinakagat tayo, ano pa mga sitwasyon. Maaaring nandun din yung mga tukso na nandun ka sa bingid ng isang bangin na pag kunting pagkakamali mo ay pwede kang mahulog. No? So, ang leon ay nagsisimbolo ng isang problema, sitwasyon na current situation na pag kinagat ka ay bumabaog. Sa buhay ni David, nandoon yung leon, kasama niya yung makahimlay. Nakatabi kung ito yung sitwasyon, kasama yung sitwasyon nandoon. Pag-gising niya, nandoon na rin ulit. Pero hindi siya matinag dahil matatag yung puso niya. Matatag yung puso ni David. Napakatatag yung puso niya dahil meron siyang Diyos na nananahan ng Diyos na niya. Kasi nag-rely siya sa Lord. No? Nag-rely siya sa Lord. Napapalagiran si David ng panganib, subalit hindi takot ang namayani sa kanya. Ang takot ay isa sa pinakamalaking kaaway ng pagbabago. Takot. Natatakot akong magbago. Dahil paborito ko itong kasalanan na to. Paborito kong tukso na to, natatakot kong magbago. Kapatid, ang takot ay isa sa pinakamalaking kaaway ng pagbabago. Takot sa kinabukasan, takot sa karamdaman, kabiguan, takot sa opinyon ng ibang tao. Kapag ang takot ang naghari, nawawala ang pananampalataya. Ngunit ang pusong matatag ay nagtitiwala na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kinatatakutan. Naalala natin si Peter? Si Pedro, naalala natin. Nakita niya si Jesus sa tubig. Anong ginawa ni Pedro? Anong ginawa ni Peter? Si Pedro ay naglalakad sa ibabaw ng tubig habang nakatingin kay Jesus. Noong lumakad na siya, ano nangyari? Ngunit nang tinignan niya ang hangin at alon, nagsimula siyang lumubog. Sa halip na nakatuon sa Panginoong Jesus, lumubog siya. Bakit? Hindi ang lakas ng bagyo ang dahilan ng kanyang paglubog, kundi ang pagkawala ng kanyang focus kay Kristo. Nawala ka dun sa sirkulasyon mo na dapat yung pagtitiwala, yung pananampalataya mo sa Panginoon. No? Nakafocus ka. Hindi ka lulubog. Isang ilustrasyon ito na nangyayari kay Peter, pero nangyayari sa atin. Nangyayari sa atin. Nananalangin ka, dumating yung problema, nakalimutan mo na, oops, teka lang, mag-push mo na ako, teka lang. Problema, andaan ko, ganyan kayo mag-push muna tayo. Unahin mo natin siya. Sigurado yan. Sabi nga ni Brother Jomar, pag narinig ko Brother Jomar, Pastor Dor, dahil yung unahin ng Panginoon. Bakit? Unahin natin ang Panginoon. Pag nandun yung problema, napakaliit ng problema, ano lang, ang pinoproblema na natin. Sa halip na, mag-pray tayo. Amen? Nais ng Lord na unahin natin siya. Seek ye first. Lagi sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Lahat yan ibibigay sa ating Lord. Unahin natin siya. Unahin natin yung kahayaan ng Diyos.
Bakit ka naman yung karya ng Diyos? Dahil yung karya ng Diyos, ang doon lahat siya nag-provide para sa atin. At lahat na nandito sa lupa, Kanya yan. We are only steward. No? Ano mang pangyayari, naunahin natin ang Panginoon. Huwag tayong matakot na kagaya ni Peter na nakafocus siya una doon sa paglalakad niya, nakikita niya nung nararamdaman na niyang malakas ng alon, nawala na yung sirkulasyon niya, nawala na yung focus niya. Kailangan na nakafocus tayo sa Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon na ang nakatingin sa bagyo kaysa sa tagapagligtas. Nakatingin ka kung saan-saan. Ano ba ang bagyo? Yung nakakasira, nakakasilaw, lahat yan. Kesa sa Panginoong Kristo. Ang Diyos ay tumatawag sa atin upang alisin ang ating mga mata sa problema at ituon mula kay Kristo. Ang matatag na puso ay nagsasabing, hindi ko alam ang mangyayari bukas, ngunit kilala ko ang Diyos na may hawak ng bukas. Ikatlo, ang matatag na puso ay nananatiling tapat sa pagsamba. Nananatili ba tayo? Nananatili ba ang puso natin sa pagsamba sa Panginoon? A little thing and a big things na nangyayari sa atin, matuto tayong sumamba sa Panginoon. Lagi, pagkagising mo, hindi ba pagsamba ang kumakanta ang isip mo sa Panginoon? Na habang pagkagising mo, agad ang Panginoon na yung nasa isip mo at sinasamba mo at pupuri mo. God knows that. Alam ng Lord yun, kahit bulong mo, kahit nasa isip mo. Alam na alam niya. Ang sabi ni David, ako'y aawit at magpupuri. Si David, alam mo ba si David, grabe siya magpupuri si David. Wala siyang pakialam. Wala akong pakialam sa iyo, basta nagpupuri ako kung anong ginagawa niya. Dami siya magpupuri sa Panginoon. Pansinin na hindi pa tapos ang problema ni David. Hindi pa tapos yung problema niya na doon na siya sa event na yun. Hindi pa patay si Saul. Hindi pa siya ligtas sa panganib. Ngunit siya ay umaawit na. Very optimistic si David. The word optimistic, positibo siya. Umaawit na siya sa Panginoon. Hindi na nawala kay David yung kanyang pagpupuri sa Panginoon sa kabila na nandun yung panganib sa buhay niya. Ito ang pananampalatayang may pagbabago. Maraming tao ang nagsasabing, kapag inaayos ng Diyos ang problema ko, sasampa ako. Ngunit ang taong may matatag na puso ay nagsasabing, sasampa ako kahit hindi pa naayos ang problema ko. Si Pablo at Silas ay umaawit sa bilangguan ng ating gabi. Hindi sila umaawit matapos makalaya. Naalala niyo yun? Yung ginawang kay Pablo at Silas, nakakulong sila. At nangamba yung Roman soldier na nung nasa isip nila, nakawala na sila yung bilanggo, si Pablo at Silas. Pero sabi ni Paul, dito kami. No? Dito kami. Hindi. Umawit sila bago dumating ang himala. Ang kanilang pagsamba ang naging patotoo ng kanilang matatag na puso. Hindi yung tinitrain yung puso, tinitrain natin ito sa spiritual na bagay yung puso natin. Yung katatagan ng puso, lahat ng nabanggit kanina, ito ang bunga nitong matatag na puso. Ang isa sa mga tanda ng spiritual na panlalalig ay pagkawala ng sigla sa pagsamba. Hindi pwede, sa paano mo, alam na ng Lord yun eh. Lord, alam mo naman yun eh. Huwag natin gawing biro yun. Obligasyon natin sa Panginoon yun. Mahal mo, yung isang araw hindi natin ibigay sa Kanya. O kung just in case hindi ka makatalo, magpatira pa at manalangin sa Panginoon. No? Nagagawa ng mananampalataya yun. Kapag
dumating ang revival sa tao, bumabalik ang pagnanais na manalangin. Bumabalik ang kagalakan sa pagsamba. Bumabalik ang alam sa paglilingkod. Pang-apat, ang matatag na puso ay nakatuon sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Yung matatag na puso natin ay nakatuon sa kalwalhatian ng Diyos. May spiritual nourishment kasi. At personally, may spiritual nourishment sa akin. Pag once na na-encounter ko, lagi kung ang mananampalataya, tayo mananampalataya kapag lumalalim ka na sa Panginoon, ang nasa isip mo ay, alam mo, nasubukan nyo na bang naisip nung habang natutulog kayo o nagmumuni-muni kayo na saan kaya pupunta yung buhay? Ang isang elite persons, ang isang matalinong tao, isang politiko ay pumanaw na. Nabanggit mo sa sarili mo, akong ordinary tao, saan kaya ako pupunta? Saan katatag ang puso natin? Saan natin ituon ang puso natin? Ang result nito ay ang kaluluwa natin. Dahil ang sentro ng ating espiritu at ang ating kaluluwa, ang ating diwa ay sa Panginoon. Amen. Bawat pintig, bawat tibok ng puso natin, pag-aari ng Panginoon yan. Amen. Hindi natin pag-aari. Amen. Amen. Hindi natin pag-aari. Kung babaliwalayin natin ang Panginoon, papaalag ba tayo kung bakit? Yeah. Ang ibang tao, binabaliwala nila. Samantalang isang araw na para sa Panginoon, binibigay natin yan sa Kanya. Bawat pintig ng puso natin. Yeah. Siya nagbibigay nun. Because of grace. Dahil sa biyaya. Amen. Sa biyaya ng Lord. Amen. Nakatuon sa kalwalhatian ng Diyos ng matatag na puso. No? Sa verse 5, mataas ka sa mga langit, O Diyos, na maluwalhati ka sa buong lupa. Yung ibang version kasi ng ating ng Bible, iba yung terminong ginamit, no? Iba yung terminong ginamit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, hindi nakatuon si David sa kanyang sarili, kundi sa kalwalhatian ng Diyos. Andun yung panganib, andun yung nasa current situation siya. Pero andun yung pagpupuri niya sa Panginoon. Andun yung kanyang kagalakan, andun yung kanyang puso. Lagi siyang nakakunikta sa Panginoon. Ang hindi matatag na puso ay laging nagsasabing, paano naman ako? Bakit ako? Ano ang nararamdaman ko? Ngunit ang matatag na puso ay nagtatanong, Panginoon, paano ka maluwalhati sa sitwasyon ko? Panginoon, paano ka maluwalhati kung namumblema ako? Panginoon, paano gagawin ko kung wala ka? Paano kita maluwalhati, Panginoon, kung ganito ang sitwasyon ko? Laging dapat ang Lord, Panginoon, paano ka maluwalhati? Positibo pa, sinabi ni David sa kalagitnaan ng sitwasyon niya. Ang isang magnifying glass ay maaaring gamitin sa dalawang paraan. Maaari nitong palakihin ang problema o ituon ang liwanag ng araw upang makalikha ng apoy. Maraming Kristiyano ang pinapalaki ang kanilang mga problema. Ngunit ang pagbabago ay nangyayari kapag ang ating focus ay bumalik sa kalwalhatian ng Diyos. Huwag nating subukan o subugin, kundi gawin natin na ituon ang ating puso sa kalwalhatian ng Diyos. Kapag ang Diyos muli ang sentro ng ating buhay, magiging matatag ang ating puso. Amen? Amen. Kapag
kapag siya ang ating sentro ng ating buhay at siya ang nakaupo sa trono ng ating puso, tiyak, magiging matatag ang ating puso. At ang panglima, ang matatag na puso ay bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Are you with me? Amen. Are you with me? Amen. Patuloy na merong kaugnayan sa Panginoon. The word patuloy, continuous, not a seconds, not a minute, hindi lang araw o gabi. Patuloy. We are connecting. Okay, ito na mga kabataan ha. Yung cellphone, nagpo-connect ka. Baka mas maraming connection mo sa cellphone kaysa sa Panginoon. We Christians, maging aware tayo na nagdidisip na tayo ng mga gamit natin, hawak-hawak natin. Sa halip na Panginoon mo na pagkamising cellphone na agad, hindi na natutong manalangin. Nakalimutan na. Nagagalit pa sa nanay, sa tatay, kung walang load. No? Patawa pero ito. Ang matatag na puso ay bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung nakikipag-ugnayan ka kahit kanino, domestic man o international, masigit ito sa langit. Amen. Masigit ito sa langit, masigit ito sa Panginoon. Yes. It's all temporal. Lahat yan ay mga pansamantala. Pero ito, everlasting ito, pakipag-textmate mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Amen. Yes. Pag-textmate ka kung sino-sino ka, nakalimutan mo ang Panginoon. Pakipag-ugnayan sa Panginoon. Hindi naging matatag si David sa isang gabi lamang. Ang kanyang katatagan ay bunga ng maraming taon ng panalangin, pagtitiwala, pagsunod. Ang buhay ni David, siya ay pastol hanggang doon. Lagi ang Panginoon. Saan yung mga uso na, yung pinapatay niya na yung tirador eh. As instrument yung tirador. Pero yung meron siya, yung may Panginoon siya. May Panginoon siya. That is David. Pakikipaglakad sa Diyos, ang matatag na puso ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng araw-araw na pakikisama sa Panginoon. Living and making sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. Amen. God with us. Amen. Pinagkatapangan natin eh. Yes. God with us. Ang isang malaking puno ay nakatatayo kahit malakas ang bagyo dahil malalim ang kanyang ugat nito. Hindi nakikita ng tao ang ugat, ngunit yun ang dahilan ng katatagan nito. Ganito rin ang buhay Kristiyano. This is the life of Christian. Hindi man nakikita ito, pero yung pundasyon ng Diyos, yung Panginoon. Sa spiritual na bagay, napaka-importante ito sa akin. Wala pong shortcut sa spiritual na katatayuan, katatagan. Ang pagbabago ay hindi lamang nangyayari dito sa altar, dito sa simbahan. Ito ay pinapanatili sa lihim na lugar ng panalangin at pakikisama, pakipagniig sa Diyos. Amen. Yes. Kumusta ang ating puso? Kumusta? Matatag na ba ang ating puso? Matatag na ba? Sa bawat araw, tandaan po natin ang pakikipagniig natin sa Panginoon. Pakikipag-textmate natin sa Panginoon is forever. Amen. Connect ourselves sa Panginoon. Kung may cellphone ka ngayon, dapat may Bible ka.
ng pag-uusig, sinabi ni David, ang aking puso ay matatag, O Diyos. Ang aking puso ay matatag. Hindi matatag ang kanyang sitwasyon, hindi matatag ang kanyang kinabukasan, ngunit matatag ang kanyang puso dahil matatag ang kanyang Diyos. Amen. Yes. Hallelujah. Ang tanong ngayon ay, matatag ba ang iyong puso kapag may pagsubok? Matatag ba ang iyong puso kapag tila tahimik ang Diyos? Matatag ba ang iyong puso kapag hindi mo nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin? Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nagpapatiyak sa tao. Ito ay lumilikha ng mga taong may pusong matatag, nakasandig sa Diyos, nakarelay sa Diyos, puno ng pananampalataya at hindi patitinag ng anumang bagyo ng buhay. Lagi tayong makinig, lumapit sa Panginoon. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Alalahanin natin siya araw at gabi sa bawat pagkakataon. Amen. Kumusta ang ating puso? Tayo manalangin. Panginoon, ang mensahe ng iyong salita hindi lamang sa mabisa, Yes, Lord. kundi napakahulugan sa bawat buhay namin. Hallelujah. Marapat na mag-press on kami, Praise Jesus. mag-relax kami bago kami mag-isip ng iba. Mag-relax kami doon sa piling mo, Panginoon, sa pakikipag-lead sa iyo. Nakatuon ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Ang pananalangin, ang koneksyon ng aming buhay, pananampalataya. Lord, salamat po sa buhay ni David. Yes, Lord. Isang halimbawa sa bawat isa sa amin na kami po, Panginoon, ay tinuruan mo kung paano maging matatag ang aming puso. Nawa, Panginoon, lagi mo kaming ingatan, Hallelujah. lagi mo kaming gabayan sa pamamagitan ng pagbabasa namin na ang iyong salita, Panginoon. Amen. Pakikipagniig sa pamamagitan ng panalangin, Yes, Lord. luluhod sa iyong mabiyayang trono, O Diyos. At matutong magpasalamat sa naman sa kalagitnaan ng problema, Yes. sa kalagitnaan ng pagsubok. Dahil sinabi mo, Panginoon, idadagdag mo ang biyayang ito sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Yes. Salamat po muli, Panginoon, sa Diyos Espiritu Santo na sa amin laging nang aaliw ng aming kaluluwa, ng aming espiritu, ng aming buhay. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, bawat isa sa amin. Makasumpong